Alam niyo ba, may naniningil sa akin. Grabe. Nagulat ako. Wala naman akong utang. Naloka ako. May naniningil. Alam niyo kung sino. Pero mamaya ko na ikikwento bakit ako naloka. Ay, nakalimutan ko yung carrots and potatoes. Oh my. Muntik na. Muntik ko na makalimutan. Bakit? Malungkot? Amazing ka. Oh. Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and this is a day in my life. Yes! Medyo may energy na ako para gumawa ng content na a day in my life. Na-miss nyo, no? Yung Filipino food cooking session ni PMSK, no? Na-miss ko rin. Dahil a day in my life, syempre, hindi mawawala ang pagluluto ng special dinner for Alex, Ina, and Ijun. Magluluto ako ngayon ng Filipino food, syempre. Dahil na-miss ko ang Filipino food. And lately, naku-homesick talaga ako. Syempre, magpapasko na. And gusto ko ding mag-celebrate ng Christmas together with my family in the Philippines. Pero dahil conflict sa schedule ng mga kids and ayun. So, medyo malabo na makapagpasko kami sa Pilipinas. Ang priority namin mag-asawa is yung studies ng mga kids. So, hanggat kaya ko pang matiis yung pagka-homesick ko, tiis-tiis lang. Pwede naman ako magluto ng Filipino food kapag na-homesick ako, diba? So, magluluto tayo ngayon ng spicy beef caldereta. Actually, nag-crave ako ng caldereta yesterday. So, I decided na magluto today. Uuwi daw si Alex. So, excited ako na ipagluto ang asawa ko. And hopefully, magustuhan ng Korean family ko. Samahan niyo ako ngayong araw na to. May pupuntahan tayo. Alam niyo ba, may naniningil sa akin. Grabe. Nagulat ako. Kasi, wala naman akong utang. Pero, may naniningil. Alam niyo kung sino. Siyempre, hindi nyo alam kasi hindi ko pa siya ni-share. Anyway, samahan nyo ako. Magpunta tayo ngayon sa post office kasi meron akong kailangan pick upin na document from tax office. Naloka ako. Pero mamaya ko na ikikwento bakit ako naloka. Labas na tayo. So lang kayo, Tunerizen. Samahan nyo na ako, ha? Go, go, go! Kasi yung delivery last time, hindi na ibigay sa akin ng personal. Confidential kasi yung documents. Wala ako sa bahay nung nagpunta yung postman. So, kailangan kong pick upin ngayon doon. All along, akala ko, nagbabayad na ako ng tax from my YouTube salary kasi may tax deduction every month. Nagulat ako, sinisingil ako ng BIR ng Korea. Ilang beses ako tinatawagan, mag-report daw ako. Eh, nagastos ko na lahat ng sweldo ko sa YouTube. Saan ako kukuha ng pambayad? Charot lang. Ang peak season ng autumn dito sa Korea or yung tinatawag na autumn foliage. Sobrang ganda. Lalo na sa Nami Island. Hindi nakakasawa ang Nami Island pag autumn season, ah. Ang ganda kasi lahat ng kulay ng puno doon. Si Simon, nung nandito sa Korea, palagi siya nagpupunta sa Nami. Yung last na autumn niya dito sa Korea, meron siyang ginawa na short video. I-share ko sa inyo. Nakaka-inlove ang Nami. Since hindi naman lahat ng Tunerizens ay makakarating ng Korea, hindi pa, malay natin, di ba? In the future, ang lahat ng Tunerizens, ma-visit ako at ang Nami Island. Let's pray for that. Enjoy nyo muna sa video ko ang Nami Island. Presenting Simon's Nami Island.
Dito ako sa lugar na to nag-work dati nung nag-start akong mag-vlog. Yan, dyan sa building na yan. I had to stop working dito sa academy na to kasi nag-pandemic. Ang mga kids walang pasok sa school. Hindi ko naman pwedeng pabayaan si Ina and si Ijun na walang kasama sa bahay. Tapos online class lang. Kasi si Ijun hindi nakikinig eh. Kailangan bantayan. At saka syempre kailangan ko asikasuhin yung pagkain nila. At that time, maliliit pa sila. I think that was 3 years ago. Ngayon naman, malalaki na. Ito yung pinaka main post office ng city namin. Nandito na ako. Kailangan kong umakyat sa second floor. Sana makuha ko kagad. Okay, nandito na ako. Merong dinidikit na ganito sa door. Para ito yung ipipresent pag nag-pick up ng package or any documents. Kinakabahan ako, baka ang laki ng babayaran ko. 안녕하세요. Sukasin. 네. 신발 Okay, done. Check natin sa sasakyan. Kinakabahan talaga ako. Baka yung pambili ko ng sasakyan, ibayad ko lang ng tax. Kasi alam nyo ba, gusto ko nang palitan yung sasakyan ko. Luma na din kasi. Tsaka, wala lang. Gusto ko lang din regaluhan yung sarili ko. Although, okay pa naman yung ginagamit ko ngayon. Walang sira actually. Luma lang talaga. Dito ko nabuksan. Wala pa dito. Documents lang pala na kailangan kong i-fill out and i-padala sa tax office. Okay, at least nakuha ko na. Nabahan ako to na. Pasok na tayo sa trabaho. Samahan nyo na ako. A day in my life nga to eh. Kapag may oras pa, magdi-DIY photoshoot ako dun sa malapit na park sa academy. Dala ko yung tripod ko eh. Ayan o. Hindi ganun ka-complicated ang pag-pick up ng mga important documents dito sa South Korea kasi organized, may numbering, and very responsible ang postman. Hindi nila basta-basta iniiwan yung sulat mo or anything kahit wala yung tao sa bahay. Hassle lang kasi you have to pick up talaga sa post office, which is okay naman. At least safe yung documents. Kapag school zone, ang speed limit is 30 lang. And then, maraming CCTV cameras everywhere para ma-monitor ang mga kids kung safe silang tumatawid and pumapasok sa school. Ay, nakakamiss din tong lugar na to. Ilang taon din akong nag-work dito. Yan, yan building na yan. Bigla ako nagutom. May baon ako sa chichirya. Hindi na ako nakapag-DIY photoshoot. Sakto yung dating ko sa academy. Mamaya na lang break time ko. Lagayan ng shoes. Barefoot ako. Kasi naka-stiletto shoes ako yan. Hindi ako sanay ng walang medyas. Kaya lagi ako may dalang foot sock. Since it's autumn season na and medyo malamig na yung panahon, hindi na kami gumagamit ng aircon dito sa academy. Even sa bahay namin, nalagyan ko na ng cover yung aircons namin. It's a mask. It's a mask. It's Mittens. mitten. It's Mail. bear. It's a map. It's a map. Clap your hands when
1, 2, 3. Let's read. Mixing colors. Mixing colors. 9 bowls. 10 balloons. Great job. High five. Katatapos lang ng 4th class ko. May break time ako. Magme-merienda lang ako. Etong Ivy, pinaka Skyflakes ng Korea. Kung namimiss nyo yung lasa ng Skyflakes, hanapin nyo tong Ivy sa Mart. Kain tayo. Next time, i-share ko naman yung parang fita dito sa Korea. Next time na. Yun yung babaunin ko. Tapos itong nacho, para siyang Mr. Chips. Ganun yung lasa nito. Mas malaki lang talaga to kaysa sa Mr. Chips natin. Okay, tapos na yung break time ko. May klase na ulit ako. Ito yung pinaka-favorite na klase ko. Nawawala yung pagod ko kapag ito na yung mga estudyante ko. Doon lang kayo. June, let's learn shapes. Square. Square. Heart. Very good. Yay! Do you have a robot? No one. Do you have a teddy bear? No. Yung 5th class ko, hindi ko na napakita sa inyo, nawala sa isip ko. Ito na yung last class ko. All in all, I have 6 classes a day. Thank you, Lord. Tapos na yung klase ko. Thank you, Jenny! Thank you, teacher. Alright. Okay. Natapos ang aking araw sa work ng maayos, kahit nakakapagod. Pero, syempre, it's still a blessing na meron akong trabaho. Ang ganda na talaga ng ng mga puno. May park doon pupunta ako. Magpo-photoshoot ako. Parang wag na lang. Sige na, hindi na lang ako magpo-photoshoot. Next time na lang. Bibili ako ng ingopang. Yung ingopang is very popular kapag cold season. Kasi kinakain siya ng hot. And madaming estudyante ang nag-e-enjoy na kainin yon as merienda. Bilan ko ang kids. Kamsahamnida. Ne? Okay. Cancel. Ayoko na maghintay ng 20 minutes. Magluluto pa lang daw. Next time ko na ipakita sa inyo. Thank you, Lord. Medyo malungkot ako kasi last week ko na ng pagtuturo sa late afternoon class ko. Nagpaalam na ako na hindi ko na kayang i-handle yun. Kasi yung check-up ko, hindi ko na pupuntahan. Late na kasi natatapos yung klase ko and hindi na available yung mga doctors ko. So, syempre, kailangan kong i-prioritize yung health ko. Mahal na mahal ko yung mga students ko and as much as possible, ayoko talagang i-give up yung 2 classes ko. After kong magpakapagod sa trabaho, kailangan ko namang i-pamper ang sarili ko. Magpapamasahe ako. Facial and body massage. Para ma-relax ako. Samahan nyo na akong magpamasahe. And habang ako ay nagpapamasahe, i-feel nyo na din yung stroke ng kamay ng masahista. Para kunwari, kasabay ko kayong nagpapamasahe. Kasabay ko kayong nagre-relax. There was a time na nagpamasahe ako. Tapos, sa sobrang pagod ko siguro, alam niyo, hindi ko na malayan na nakatulog ako. And naghihilik daw ako. Tapos, alam niyo ba kasi ako, pag nakukuha ko na yung tulog ko, yung ramdam ko na talaga na palalim na yung tulog ko, bigla ako magugulat na ganon. Yung masahista nagulat daw. Ako din, nararamdaman ko yun kapag talagang magugulat akong ganon. Kayo ba, pag natutulog kayo, sino yung kagaya sa akin na nagugulat? Kaya nahihiya akong matulog na iba yung katabi. Kasi baka maistorbo ko sa pagtulog. Why do I always take a... Why do I always... I forgot that song talagang kakainin. I'm afraid to fly. And I don't know why.
The people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised me that they'd catch me, but then they let me fall, and now I'm falling fast again. Oh God, ang ganda talaga. Ito yung mga gusto kong araw eh. Sunset lover talaga ako eh. Alam niyo ba yung mga shades ko? Pinapapalitan ko ng lens. Kasi may grade na yung mata ko. Grade 1, grade 2, grade 3. Anong grade yung salamin? Ang corny ako. Wala, scratch ako. Ethan is home. You say hi. Hi. Bagong gupit na ang tuki namin. Pogi na yan ah. Ang ilaw sa banyong ito ay pundido na. Si Alex ay very busy at palaging pagod every weekend, so hindi niya pa naaasikaso. Pagtsagaan niyo na, medyo dim. Sa mga magtatanong kung ano yung ginagamit kong facial foam, Bija Trouble Cleansing Foam, yan. Since ako ay may problema sa hormones, hindi totally talaga na wawala ang aking pimple breakouts. So, yung mga products na ginagamit ko, nakakatulong lang siya to prevent yung pag-worsen ng breakouts. Kayo, anong gamit yung facial foam? Sa mga may abnormal ang hormones and may thyroid problems. Kapag okay yung thyroid ko, okay yung aura ko. Wala akong problema talaga. Masarap ng tubig, ang lamig. Okay, kapag gumagamit ng facial foam, make sure na nare-rinse maigi. Kasi nakaka-block ng pores. Okay, ang gamit kong toothpaste ngayon ay yung napalalunan ko sa 23rd anniversary ng MFCC. Di ba umattend ako ng anniversary ng isang Filipino community? Meron akong UV LED toothbrush sterilizer. Ganito yung tsura niya. Pwede itong i-charge, two-way siya, charge or battery. From being a teacher to being an ajuma. Kapag married ka na and may anak ka, ang tawag is ajuma. Pag single ka, ang tawag ay agashi. Ang tawag naman sa mga manong, sa mga may edad na, ay ajashi. Tapos, kung kakain kayo sa mga Korean restaurants, pupunta kayo sa mga shopping malls or any business establishments, at ang tindera ay babae, gusto nilang tinatawag sila na onni. Pwede nyo silang tawaging imo, pero mas bet nila kung tatawagin nyo silang onni. Kapag mukhang mas matanda sila sa inyo ha. Ang tawag naman sa mga estudyante, hakseng. Sa elementary, chodong hakseng. Sa middle school, jung hakseng. Sa high school, kudong hakseng. Sa college, dehakseng. Ang mga tawag naman sa office workers, hwesawon. Ang tawag sa mga teachers, sansengnim. Sige, kung may gusto kayong malaman, i-comment nyo lang. Sasagutin ko. Pupunta tayo ngayon kay Dr. Sue. I'm ready. Parang akong ibang tao, no? Ba't parang ang itim ko?
sobrang bait ni Nema and ni Am sa akin. Pinaschedule ko sila dito. Papunta na silang dalawa. Treat ko silang dalawa for being so kind to me, for loving me so much as their ate talaga. Si Ams, pinagluto niya ako ng papaitan kasi gusto ko talagang kumain ng may sabaw. Tapos si Nema, she would always ask me kung kumusta ako, kung may gusto ba akong kainin kasi ipapaluto niya or bibili niya for me. Yun, kaya kung ano yung kaya kong ibigay sa kanila netong masahe-masahe. Diretso na kayo dito. Diretso na kayo, ha? Bye-bye. Katatawag lang ng dalawa. Nahihiya sila kasi medyo mahal to. Sabi ko, okay lang. I always wanna give back sa mga taong talagang totoo sa akin and nagmamahal sa akin. Mahal yan or mura. Basta, totoo sa akin, okay lang. Hindi ko iniisip yung presyo. Yung ginawa sa akin is worth 90,000 won. So, ganun din kila Nema. Namamahalan silang dalawa. Anyway, di ba, vlogging is life kahit nakamask. Ito na sila Nema. Ayun, sinunta si Ams. No, kami. See you at home! Hindi na naman ako confident sa itsura ko. Oh, ayan, nagulat kayo, no? Kanina, long hair pa ako. Ngayon, short hair na ako. Actually, after kong magpamassage, si Nema and Ams, nagayang kumain ng samgyeopsal. So, hindi ko naluto yung spicy beef caldereta. Ngayon ko na lang siya lulutuin after ko nang magpagupit. Bagay ba sa akin yung hair ko? I think bagay din naman. Prepare ko lang yung ingredients. Actually, kulang pa to. Mag-slice na ako ng carrots and tomatoes muna. Ay, tomatoes. Potatoes pala. Na-miss nyo ang a day in my life, no? Ako din na-miss ko talaga. Kumusta ako? Okay naman ako. Feeling better na. Parang feeling ko mali yung ano ko. Baka ko. Pero sige na, pwede na to pang kaldereta. Basta baka, no? Ay, parang onti ng carrots, ang daming ano, patatas. Pero carry na. Tayo ay mag-fry na ng potatoes and carrots. Kailangan lang na brownish ang patatas and carrots. Feeling chef na naman ako. So, habang hinihintay ko yung carrots and patatas na mag-golden brown, slice ko yung onion. Paano ba gayat ng onion sa kaldereta? Ganito ba? So, we have to set aside the potatoes and carrots. Pwede na nating ilagay ang onions. And then, ang garlic. Parang kulang na mantika. Konting mantika pa. Alam niyo, nakaka-homesick talaga, no? November na, tapos December na. Oh my, malapit na Pasko. And then, we can add the beef na. Golden brown din dapat ang beef. Ba't kaya golden brown, no? Gold talaga. Hindi golden brown eh. Brown lang. We can add the tomato sauce na. And syempre, hindi mawawala ang tomato paste. Grabe, tinitipid ko tong tomato paste ko na to. Optional naman yata tong tomato paste kahit wala, no? Ano bang difference sa pagluluto kapag may tomato paste and pag wala? Okay, and then, we can add water na para lumambot yung beef. Parang OA ng sabaw. Oh my. No? Sige, matagal taman itong pakukuluin, Karina. Para mas mabilis kumulo, takpan natin. Okay, I have this feeling na malambot na yung baka. Na-feel ko talaga. Morning ko na naman. Ay, nice. Okay. Pwede na nating timplahan ng salt and ground pepper. Add some salt, pepper. Tapos,
Maglagay na din tayo ng chili peppers. Frozen ang aking chili peppers. Combination of green and red. Hindi ko na masyadong lalagyan kasi baka hindi makain ni Ijun. Pwede na nating ilagay yung liver spread. Feeling chef talaga ako, no? May liver spread ba to talaga? Meron, di ba? Okay. Amoy liver spread na. Siyempre, kailangan ng cheese. Magkadkad tayo ng cheese. Nakalimutan kong mag-grate kanina. Ngayon na lang. Pwede naman. Ba't parang hindi amoy kaldereta? Anong kulang? Ba't hindi amoy kaldereta? Okay, walang color green na bell pepper eh. Yung red and yellow na lang. Tapos, lalagyan din natin ng green olive. Ay, nakalimutan ko yung carrots and potatoes. Oh my! Muntik na. Muntik ko na makalimutan. Wow, mukha man naman masarap. Okay lang. Tikman ko nga. May maanghang. Naku, baka hindi makain ni Ijun. Tindahan ng beef caldereta, isi-serve ko na lang pagdating ni Ina. Si Ijun naman nasa bahay na. Sana magustuhan nila. Parang hindi ako confident sa caldereta ko. Pero okay naman yung lasa ng tinikmang ko. Mauuna na kami ni Ijun kumain. Come on, Ijun is sick. Sinisipon. Sit down. Sit. Kain tayo. I'm not sure kung uuwi si Alex. Sobrang busy niya talaga. Okay. Masarap pala. Masarap naman pala. Akala ko hindi masarap. Okay. Okay lang. Sarap naman. 왜 이렇게 매워? Maanghang daw. Sinijun? I love you. 하지 마. Parang di special yung spicy beef caldereta ko, hindi makakain ni Alex. Kanina, nilagyan ko pa ng konting tubig, tapos nagugas ako ng pinggan. Hindi ko napansin, mataas pala yung level ng heat, medyo nasunog tuloy. Kanina perfect na eh. Hintayin natin si Ina para matry niya ang spicy beef caldereta. Diyan lang kayo. 잘 안 까요. You say, bakit bakit? malungkot 말롱콧? ang beshi ko? 안 매시코. Oh. Kasi, bakit malungkot 아니 오노. ang beshi ko? Ang hirap daw. Ina is eating beef caldereta. Kanina ayaw niya magpakuha kasi she was crying. Tired daw siya. Medyo okay na siya ngayon. Are you okay now? Naiiyak pa. Aras na. Masarap? Naiiyak. Alright. So, nagustuhan naman ng mga kids. Kinain nila. Sayang hindi umuwi si Alex tonight. Okay pa rin ang A Day in My Life ko. Kinain ng aking mga anak ang aking nilutong spicy beef caldereta. Nagustuhan ni Ina, gutom siya. Si Ijun din naman kinain niya. So, I'm happy pa rin. If you enjoyed watching this video and into my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mommy South Korea. Okay. Bye, everyone! Good night! Stay safe! Bye! Welcome. Eat na. Okay. Eat na. Yum, 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 yum. Okay.